Nagsimula ang palabas kay Mickey habang naninigarilyo sa balkonahe ng isang abandonadong bahay at nagpapalit ng mga baterya sa kanyang paboritong CD player. Samantala ang kanyang kaibigan na si Ben ay nag-explore sa bahay upang maghanap ng mga goods. Ngunit nang makatagpo siya ng dalawang zombie agad siyang tumakbo kasama ng kanyang kaibigan mula sa mapanganib na lugar. Sa loob ng ilang araw na walang patutunguhan, gumagala sila sa paligid ng lugar, naghahanap sila ng mga gamit. Pagkatapos nagtatago sila sa lugar ng mga magulang ni Ben kasama ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit ang bahay ay napapaligiran ng isang kawan ng mga zombie at sina Ben at Mickey lang ang nagawang makatakas at nawala ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng insidenteng ito nagkaroon ng phobia si Ben sa pananatili sa mga kulong na lugar. Ang may balbas na lalaki ay isang realista at aktibong sa pagpapaunlad ng kanyang mga kasanayan sa kaligtasan ng buhay. Palagi siyang nagbabantay at may malawak na karanasan sa pagwasak sa mga zombie. Sinusubukan ni Ben na turuan si Mickey na mangisda, ngunit tumanggi ito dahil marami pa silang delata na pagkain. Si Ben na parang kuya ay nag-aalaga kay Mickey. Si Mickey na hindi niya kayang bitawan ang kanyang nakaraang buhay bago ang panahon ng zombie. Nagagalak siya sa pagkapanalo ng mga tiket sa lottery. Bagaman ang pera ngayon ay walang kahulugan. Pagkatapos dinala ni Ben ang kanyang kaibigan sa basement kung saan nakatali ang isang zombie. Para magawa ni Mickey ang kanyang unang pagpatay, ngunit ang malambot na pusong lalaki ay hindi kayang tapusin ang zombie. Bilang dating manlalaro ng baseball ang magkakaibigan ay regular na nagsasanay sa pag-pitch at paghagupit. Sa isang punto ay nakasalubong nila ang isang kotse malapit sa isang bahay sa gitna ng kagubatan na may naglalakad pa ring zombie. Agad naman siyang tinapos ni Ben nang walang kahirap-hirap. Sa kabila ng baho ng amoy ay pumasok si Ben sa sasakyan na umaasang mahanap ang mga susi at sa pagkakataong ito ay nasa panig nila ang swerte at pinatakbo ang sasakyan. Nagpatuloy sila sa kanilang paggala sa lugar. Si Mickey na nagnanais ng kabihasnan sa init ng mga kababaihan ay humiling kay Ben na huminto sa isang bahay ng isang babae na dati niyang kadate bago nangyari ang lahat ng ito. Umaasa siya na buhay pa ang nasabing babae. Hinalogrog ng dalawa ang inabandonang lugar, si Mickey ay kumukuha ng isang disc kasama ang kanyang koleksyon ng kanta at damit panloob at isang larawan ng maganda at pabango. Samantala praktikal si Ben ay nagtitipon ng tunay na mga kinakailangang bagay sa garahe. Pagkatapos ng isang araw na paghalughag si Mickey ay nagmungkahi kay Ben na manatili sa bahay na ito pansamantala. Pinaalalahanan niya si Mickey kung paano sila nagutom sa bahay ng kanyang mga magulang. Kung saan kinailangan pa nilang kainin ang kanilang aso at bukod pa dito ay hindi ligtas. Kailangan nilang patuloy na gumagalaw at patuloy na maglagay ng mga gamit. Gaya ng nakasanayan si Mickey ay naglalagay ng mga headphone sa pagtatangkang makatakas sa realidad. Habang si Ben ay naghahanda ng merienda para sa kanila, halos hindi na tinanggal ni Mickey ang headphone habang nakikinig sa parehong overplayed na mga kanta. Habang si Ben ay palaging nasa kanyang edge at handa sa labanan. Nagpasya si Ben na takutin ang kanyang kaibigan upang ipakita muli kung gaano kadelikado. Iniabot ni Mickey kay Ben ang walkie-talkie upang suriin kung ito ay gumagana. Gayunpaman hindi nila sinasadyang narinig ang mga pag-uusap ng iba pang mga nabubuhay na tao. Isang grupo na tinatawag na The Orchard ay tinatalakay sa radyo kung anong mga supply ang kailangan nilang dalhin sa susunod na pagliliwaliw. Sinabi ni Frank sa isang babae na nagngangalang Annie na hanapin ang nakakatakot na pelikula sa panahon ng outing. Dahil gusto nilang magkaroon ng movie night para sa isang bata na nakatira kasama nila. Si Mickey ay nakisali sa pag-uusap at nagmamadaling ipinaliwanag niya na siya at ang kanyang kaibigan ay walang layunin na gumagala lang sa lugar. Nais nilang sumama sa kanila dahil may mga kasanayan naman sila na makakatalang din sa kanila. Ipinagyayabang ni Mickey ang husay ng kanyang kaibigan tulad ng pangingisda at pagluluto. Kahit na siya mismo ay hindi pa nakakagawa ng mga bagay na ito. Subalit tumugon si Frank na wala silang bakante para isama sila. Hindi makapaniwala si Mickey na tinanggihan sila para sa isang tulong. Nais ni Mickey ng mga paliwanag ngunit tinanggihan pa rin siya. Hiniling ni Ben sa kanyang kaibigan na kalimutan sila at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa loob ng ilang araw, hindi matagumpay na sinubukan ni Mickey na makipag-ugnayan muli sa mga nakaligtas. Alam ni Ben na tinatawagan lang ni Mickey si Annie. Naiintindihan naman niya na ang kanyang nananaginip na kaibigan ay palaging nasa ulap at nagpantasya na ng mga romantikong relasyon sa babae. Sinusubukan niyang mga tuwiran kay Mickey na sinasabing si Annie ay malamang na isang magaspang at bastos na babae. Dahil ang isang normal na babae ay hindi ipinadala para mamasyal sa gitna ng mga zombie. Bukod pa rito hindi rin sila malukod na tinanggap ng mga nakaligtas at ang pagtatangka nila na hanapin sila ay isang walang kwenta. Si Mickey ay pagod na siya sa buhay na ito, pagod na sa patuloy na pagkakaroon ng masamang amoy na kasama. Gusto niya ring magpalipas ng gabi sa panonood ng mga pelikula. Sa kabila ng mga panghihikayat ni Mickey, pinuntahan nila ang lahat ng mga abandonadong motel sa pagtatangkang hanapin ang grupong nakaligtas.
Habang nakatagpo si Mickey ng dalawang zombie, pumasok siya sa kotse at hiniling kay Ben na harapin ito. Hinarap ni Ben ang mga zombie, at sinabihan si Mickey na harapin man lang niya ang isang zombie at maging independent sa kanyang sarili. Tretuhin ang mga zombie na parang mga hindi nakakapinsalang bata, ngunit hindi na naghintay si Ben sa mga aksyon ni Mickey at agad na ni Ben tinapos ang zombie gamit ang kanyang baseball bat. Sa umaga si Ben ay nangingisda habang si Mickey ay payapang natutulog sa kotse. Sa sandaling iyon isang cute na zombie na babae na dahan-dahan na lumapit. Sadyang lumalakad patungo sa sasakyan. Hindi siya narinig ni Mickey dahil nakatulog siya ng mahimbing. Sa ilang sandali ay nagising siya sa takot at napasigaw siya. Ngunit pagkatapos na makita ang kanyang mabibigat na hubog, ibinababa niya ang kanyang pantalon at nagsimula ng ilang kakaibang galaw ng pag-igting. Gayunpaman sa kasukdulan ng kanyang mga aksyon, ang ulo ng babae ay sumabog sa mga piraso mula sa putok ni Ben. Ang may balbas na lalaki na nakasaksi sa kanyang natatakot na kaibigan na nakababa ang pantalon at sumambulat siya sa hysterical na pagtawa. Habang pumapasok sa isa pang bahay si Mickey ay nakahinga nang makita ang malalambot at malinis na mga kama at nagsimulang makipagtalo kay Ben. Iginiit niya na manatili sila sa bahay na ito nang hindi bababa sa isang gabi. Dahil gusto niyang matulog sa isang bahay sa isang kama tulad ng isang tao. Pumayag si Ben sa kagustuhan ni Mickey na may isang kondisyon. Aalisin niya ang headphones ni Mickey para manatiling vigilant dahil ayaw ni Ben bantayan ang zombie para kay Mickey. Sinubukan ni Mickey na tumutol, ngunit ipinaliwanag ni Ben na siya ay tao rin na mahilig din siya sa relaxation sa musika at isang komportableng buhay. Gayunpaman hindi niya kayang mag-relax dahil sa kanyang kasama na hindi maingat. Pagkatapos si Mickey ay tiningnan ang larawan ng kanyang dating kaibigan. Sinubukan niya na makipag-ugnayan kay Annie. Sa oras na ito si Annie ay sumagot at sinabing huwag siyang abalahin. Hindi akalain ni Mickey na ganoon kahigpit ang The Orchard. Sinabi ni Mickey ang kanyang napapagod na buhay sa araw-araw. Inamin niya na dumaikit siya kay Ben dahil lang sa sitwasyong ito. Bago ang apocalypse hindi man lang sila nagkausap ng maayos. Si Annie ay tumugon sa isang magaspang na paraan na nagsasabi na huwag subukang hanapin ang kanilang kinaroroonan o pagsisihan niya ito. Tila napagtanto ng babae na si Mickey ang pinakamasamang kasama na natigil sa panahon ng mga zombie. Samantala si Ben ay umiinom ng whiskey at sumayaw sa musika sa earphones ni Mickey. Kahit sa ganitong estado ay nakarinig siya ng ingay, lumabas siya at nakita ang pagod at walang kwentang kaibigan. Sa umaga pumunta si Ben sa kakahuyan, doon ay nahuli niya ang isang zombie na itinali niya sa mga puno. Kinaladkad niya ito sa silid ni Mickey pagkatapos ay nilock niya ang pinto at napasigaw na lang si Mickey na huwag gawin ito. Nagmakaawa si Mickey sa kanyang kaibigan na palabasin siya at pagkatapos ay natahimik na binuksan ni Ben ang pinto at nakita na si Mickey na tinapos ang zombie. Dahil dito agad na inatake ni Mickey si Ben, pagkatapos ay natigilan siya. Tahimik na naglakad siya sa kakahuyan. Naabutan ni Ben ang kaibigan niya at inamin ni Mickey na nakipag-ugnayan siya kay Annie at tinanggihan siya nito. Pagkatapos na nagsimula siyang umiyak, si Ben napakatumpak na inilarawan ni Ben ang buong sitwasyon sa dalawang mga salita. Nakita ni Ben na labis na nanlumo si Mickey, nagsimula siyang magpakatanga sa pagtatangkang pasayahin ang kanyang kaibigan at nagtagumpay siya na maglaro sila ng baseball na may mga nakakatawang komento mula kay Ben. Pagkatapos ay nagkagulo sila sa isang plantation ng mansanas, sa huli ay nakuha ni Ben si Mickey na alisin sa kanyang mga panaginip. Ang dalawa ay nagsimula ng kanilang paglalakbay at napahinto sila sa harap ng isang Toyota na nakaharang sa kalsada. Sinubukan agad ni Ben na kumuha ng gas sa tangke nito at napansin ni Mickey na mainit pa rin ang hood ng SUV. Ibig sabihin ay may malapit na tao sa lugar. Nang madiskubre ni Ben na walang laman ang tangke, tumayo si Ben at nakitang na-hostage ng isang estranghero si Mickey. Sinabi ng estranghero na kailangan niyang pumunta sa kanyang pamilya sa ibang lugar. Sa oras ng kanilang pag-uusap si Ben na sistematikong kumukuha ng impormasyon mula sa kanya. Nalaman nila na nakatira siya sa ilang pamayanan at nangako silang bibigyan siya ng sasakyan para makauwi siya sa timog. Sinabi ng estranghero na pagkatapos niyang magtrabaho para sa ibang tao sa buong taglamig at wala siyang naiwan. Kaya ninakaw niya ang kanilang sasakyan at ngayon ay malamang napapatayin siya ng mga ito kapag hindi siya nakatakas. Dudukutin niya ang mata ni Mickey kapag hindi nila Ben, ibibigay ang kanilang sasakyan. Ngunit sa huli nagawa ni Ben na tapusin ang lalaki sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Mickey na pinatay ni Ben ang isang buhay na tao nang hindi kumukurap. Pero sumagot ang kaibigan niya na wala silang choice. Sa sandaling iyon may dumating na truck isang armadong lalaki na may kasamang babae at lumabas doon. Sumigaw sila na hindi nila sasaktan ang sinuman, kunin lamang nila ang kanilang sasakyan at aalis. Habang ang estranghero ay nagpapagasolina sa SUV tinanong ng babae kung ano ang sinabi sa kanila ng lalaking iyon. Sinabi ni Ben na nais ng lalaki na kunin ang kanilang sasakyan. Sinabi ng babae na ginawa lang nila ang tama dahil sa magnanakaw ang lalaki.
Sumakay na ang mga estranghero sa sasakyan at aalis na sana pero hindi napigilan ni Mickey ang dila at sumigaw na nakilala niya ang boses nito at siya si Annie. Bigla na lang binaril ng dalaga si Ben sa binti at sinabing bakit nila sila hinahanap. Takot na sabi ni Mickey na hindi sinasadyang nag-cross ang kanilang landas at hindi nila sila hinahanap. Kinuha ni Annie ang susi ng kanilang sasakyan at inutusan ang kanyang kasama na kunin ang revolver kay Ben. Pinakiusapan niya si Mickey na panoorin kung saan lilipad ang mga susi. Pagkatapos ay itinapon ito sa damuhan upang si Mickey at Ben hindi agad sumunod sa kanila. Ang dalawa ay pinaalis si Mickey at gumugol ng buong araw sa paghahanap ng mga susi. Habang ang nasugatan na si Ben ay nakaupo sa hood. Sa gabi silang dalawa ay nagpasya na magpalipas ng gabi sa kotse at ipagpatuloy ang paghahanap sa umaga. Ngunit sa gabi ay nakakarinig sila ng hilinghing sa labas ng isang kawan ng mga zombie na pumapaligid sa kanila. Ang tumatakbo ay hindi isang opsyon dahil ang nasugatan na si Ben ay halos hindi makagalaw. Sa umaga ang kotse ay napapalibutan ng isang kuyog ng mga zombie mula sa lahat ng panig. Hindi alam ng mga lalaki kung ano ang gagawin at magpasya na hintayin ito sandali. Umakyat si Ben sa hatch at binaril ang mga zombie gamit ang isa pang baril. Pagkatapos ay hinamin niyang isang masamang ideya na iminumungkahi ni Mickey na simulan paandarin ang kotse sa pamamagitan ng pagtawid sa mga wire. Ngunit sinabi ni Ben na hindi nila alam kung paano ito gagawin. Si Ben sinisisi si Mickey sa hindi pakikinig sa kanya at patuloy na paghahanap kay Annie. Gayunpaman inamin niyang nagkamali siya, hindi siya mukhang magaspang na babae o isang trucker. Pagkatapos ng ilang araw na naubusan sila ng water supplies at sinubukan nilang mag-drain ng tubig na kaunti mula sa mga lata ng pagkain. Hindi gusto ni Mickey ang ganoon, ngunit tiniyak ni Ben sa kanya na pagdating ng panahon ay matutuwa silang magkaroon ng sariling ihi. Sinubukan ulit ng lalaki na magtago sa kanyang mga headphone mula sa mga daing ng zombie na tinatakpan nila ang mga bintana upang hindi tingnan ang mga baluktot na mukha nila. Dahil sa kawalan ng pag-asa, ang dalawa ay nagbuhos ng isang bote ng whiskey na nagdiriwang ng kanilang mga huling araw. Sinabi ni Ben na kailangang pagsamahin ni Mickey ang kanyang sarili sa paglusot sa karamihan ng mga zombie at hanapin ang mga susi. Dahil kung hindi sila ay mamamatay, si Mickey ay nagmamadaling lumabas sa hatch. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ilang minuto, bumalik siya na walang dala. Napansin ni Ben na nakagat ang kaibigan niya sa kamay. Umiiyak si Mickey at nakiusap kay Ben na gumawa ng kung ano-ano. Naglabas naman si Ben ng baril at mapait na hiniling sa kaibigan na lumabas ng kotse dahil sa pagiging hysterical hindi na kaya ni Mickey ang sarili. Nagpakawala si Ben ng bala sa kanyang kaibigan at nagpakawala ng isang desperadong sigaw. Nang mapagtanto kung ano ang kailangan lang niyang gawin, umupo siya sa estado ng pagkabigo sa loob ng ilang oras. Pagkatapos pakalmeyan ang kanyang sarili at tinawagan niya si Annie na namatay si Mickey dahil sa kanya. Hindi niya alam kung makakalabas pa siya ng sasakyan. Ngunit kung makakalabas man siya ay mayroon na siyang iisang layunin na hanapin at patayin si Annie. Isinuot niya ang kanyang headphones at sa susunod na eksena ay nakita namin si Ben na kalmadong naglalakad sa kahabaan ng kalsada na may mga zombie na nakasunod sa likuran. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood, kaibigan.